Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Enteng. Si Bagyong Enteng po ay ito nga po ay nasa pinakaguhit na ng ating PAR at ito po ay anumang oras ay posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero extension ng kaulapan niyan ay apektado pa rin nga po ang Cordillera at ang Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At meron naman po tayong panibagong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay mababa naman ang tsansa na pumasok sa ating bansa. At ayon naman po sa Advanced Weather Forecast ng European Center, may mabubuo nga tayong posibleng panibagong low pressure area dito po sa may eastern section ng extreme northern Luzon, pero lalabas po yan ng PAR. At ito po ay mag-i-intensify o magdi-develop bilang isang tropical depression pag nasa labas na ng bansa. At ito nga po ay magre-recurve, babalik po yan pababa muli dito sa may parte ng extreme northern Luzon bilang isang malakas na bagyo. At meron pa po tayong isa na magiging posibleng kasabay niya na mabubuo naman po yan dito sa may parte ng Pacific Ocean at papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility bilang isang malakas na bagyo. At bukod sa malakas na bagyo, malawak o malaki ang kanyang diametro. Dito nga po, asahan nga po natin, mamaya nga pong alas 11 ng umaga, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan ng western section ng bansa at pagdating po ng alas 5 ng hapon, mataas pa rin po ang posibilidad ng pagulan dito nga sa western section ng Luzon, kasama pa rin po dyan ang Mindoro provinces at northern portion ng Palawan. At asahan nga po natin na yung habagat naman ay apektado naman po niyan ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama rin po ang Quezon, Marinduque at Romblon. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, asahan naman po natin yung localized thunderstorm. Pagdating naman po ng September 5, September 5 ng umaga by 8 AM, ito nga'y patuloy ng lalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. So possible nga bukas ay magkaroon ng panibagong low pressure area dito nga po sa eastern section ng extreme northern Luzon. Bagamat nakalabas na ng bansa itong si Enteng, asahan naman po natin yung paghatak pa rin po niyan sa habagat. Pagdating naman po ng September 6, ito nga po ay posibleng magkaroon ng landfall sa may parte ng China. At asahan naman po natin yung low pressure area na mabubuo dito sa may parte ng extreme northern Luzon ay palabas din po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 7, nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahan po natin na dahan-dahan na gaganda ang lagay ng panahon, pero may mga pagulan pa rin dahil pa rin po sa habagat. Pagdating naman po ng September 8, asahan nga po natin, ito nga po yung low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 9, asahan po natin sa hapon at sa gabi may mga pag-ulan pa rin dahil po yan sa habagat. By September 10, ito nga po mapapansin natin yung low pressure area na nabuo dito sa extreme northern Luzon, napansin natin na ito nga po yung nagre-recurve at ito na nga po yung isa pang sama ng panahon. Ito po ay nasa labas pa lang ng ating bansa ay magiging isang ganap na bagyo na habang lumalapit yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng September 11 ng alas 8 ng umaga, yung pinakasentro niya ay nasa guhit na ng ating PAR at ito nga po ay isa na siyang ganap na bagyo rito. Pagdating naman po ng September 12, nakapasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo.
At ito na nga po yung isa pang kasunod niyan, kaya iba yung paghahanda para nga po sa ating mga kababayan sa posibleng magiging dulot nitong dalawang sama ng panahon. At pagdating po ng September 13, dito po mayroon pong possible landfall scenario or dito sa mga coastal water ng isla sa may parte ng extreme northern Luzon. At ito naman pong isa pang malaking bagyo na ito. At ito nga po ay mataas din ang tsansa na umabot din po yan sa typhoon category or severe tropical storm. Dito po yung magiging possible scenario niya, posible pong sa extreme northern Luzon din ang daan yan or posibleng bumaba rin po yan dito sa may parte ng eastern section ng northern Luzon or ng central Luzon. Again, inuulit natin, since malayo pa nga po itong dalawang posibleng sama ng panahon na ito, pinaghahanda na at pinag-iingat na yung ating mga kababayan kung sakali magtutuloy itong senaryo na ito nitong dalawang posibleng sama ng panahon. Mas makapaghanda po tayo ng mas maaga para po maiwasan natin yung anumang sakuna. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.